Alright. God bless you. Anyway, bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, gusto ko pong mag-pray muna tayo ngayon as a church. Kasi alam po ninyo, ang ating bansa ay nalalagay ngayon sa krisis. Dahil meron pong malalaking rally na nangyayari ngayon, bukas at sa Martes. Dahil po sa allegations, di umano, ay laganap na po ang nakawan, corruption, sa buong gobyerno mula Malacanang, sabi nila, di umano, allegedly, Senate, Congressman, lahat po sila, DPWH, DepEd, BIR, Customs, kawawa naman po ang Pilipinas, no? Napakakawawa po talaga. Kaya po ngayon ay gusto ko po mag-pray po tayo at hindi po ito tungkol kay Duterte, hindi ito tungkol kay Marcos, ito po ay tungkol sa Pilipinas. Tama po ba yun? Kaya please, kung may sasama sa rally ngayon at bukas, irespeto natin sila. Kung ayaw naman nila, ay irespeto pa rin natin. Ang trabaho po natin ay manalangin. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako galit sa iyo kahit mag-rally ka. Hindi rin ako galit sa iyo kung ayaw mo sumama sa rally. Ang maliwanag, ito po ay mahal natin ng Pilipinas. Hindi si Duterte ang mahal ko. Hindi po si Marcos ang mahal ko. Ang mahal ko po ay ang bansa. Ako po ay pupunta sa rally. Pupunta po ako. Hindi po para manggulo. Hindi para po sabihing umalis na yung Pangulo. Kundi ako po ay pupunta ron para mag-pray. Kailangan po ang maraming mag-pray sa ground zero. Okay? Kaya po, hindi po tayo... Ano ba sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? Kapag ganito po ang sitwasyon ng bansa, una, mag-pray. Pero hindi po dapat mag-pray lang. Dapat po ay sumali, maging aktibo sa panawagan na matapos na po ang corruption, right? At hindi po tayo sumasali sa magulo. Alam niyo yun, nagbabasag ng bote, nagbabalibag ng mga kotse, nagsisira ng property. Hindi po natin ginagawa yun. At tayo po ay sa kapayapaan. Kaya kung may pupunta po tayo doon, okay, ako po, ulitin ko po, pupunta po ako sa rally para mag-pray sa EDSA. Okay, 3 araw po akong pupunta ron. Para manalangin, para po sa, ang Diyos lang po ang pag-asa natin. Hindi po ang presidente kahit sino ilagay nyo dyan. Kahit sino po ilagay nyo, pag ang Diyos ay hindi po tayo tinulungan, walang mangyayari sa bansa natin. Okay? So gusto ko po mag-pray po tayo ngayon. Yumuko po tayo sandali. Aming Ama, ang aming bansa ay tumatawid sa isang malakas na bagyo. Nasa gitna kami ng bagyo politically, economically, and spiritually. Ikaw lang po ang pag-asa namin. Bayaan mo na ang mga rally na gagawin sa Luneta, sa EDSA ng 3 araw ay maging mapayapa. Wala kaming pinapayagan na karahasan, kaduguan, walang masasaktan, walang violence, walang bloodshed. Lord, in the name of Jesus, it's going to be a peaceful 3 days, Lord, expression of our constitutional right to say what we feel. Kung ano po ang nararamdaman ng Pilipino, ito po'y protektado ng konstitusyon at hindi kami lumalabag sa batas. Kaya ingatan mo po yung mga rally na yon, doon sa lugar na yon. Your presence be with us. Salamat po na marami. Mahal na mahal mo ang Pilipinas. Mahal din namin ito, kaya kami nananalangin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay, ang topic po natin ngayong umaga. Ready na po ba kayo? Ready na? Okay. Ang topic po natin ngayong umaga ay... madalas na po natin siguro itong nadidinig pero kailangan paulit-ulitin. Ang title po is You Were Born for Greatness. Alright? You were born for great. Wala pong pinanganak sa mundo para maghirap. Ako po ay pinanganak sa Manila. Ang akin pong, tiga na Botas po ako. Pero pinanganak po ako sa hospital sa Manila. And I realized while I was growing up, habang ako po ay nagkakaisip,
napansin ko ako po'y pangkaraniwan lang. Pangkaraniwan. Walang pangarap, di ba? Tapos nakita ko yung mga tao sa paligid ko, the same. Pare-pareho lang kami. Pangkaraniwan. Walang malaking pangarap, hindi kayang mangarap ng malaki, hindi ko nakikita ang sarili ko na ako'y may gagawin ng mga extraordinary things. Wala yun sa isip ko. Wala talaga. Basta sa akin, katulad ng marami sa inyo, ganun din, basta mag-aral ng elementary, mag-aral ng high school, mag-aral ng college, and that's it. And that's a very ordinary thing. Napaka-pangkaraniwan nun. Alright? Halos lahat ng tao, ganun lang. At 1989, ako po ay na-born again. Nakilala ko po ang Panginoong Jesus noong 1989. Isinuko ko po sa Kanya ang buhay ko. Tumalikod po ako sa aking lumang buhay. Iniwan ko po ang mga kasalanan sa tulong ng Diyos. And you know what? That's the only time I realized that I was born for greatness. Hello? Noong ko lang natunto, noong ko lang po napag-alaman na hindi pala ako ipinanganak sa mundo para lang maging pangkaraniwan. Maghirap, puro utang, di ba? Gulo-gulo ng buhay, puro bisyo, sugal, alak, pornography, immorality. Kaya po, naging tagasunod po ako ni Jesus. Naintindihan ko po. Sabi niya, you must be born again. Ang ginawa po ng marami, yung po salita ni Jesus na you must be born again, tinuldo ka nila. Period. Okay? You must be born again. Period. Kaya pala maraming born again, mahirap ang buhay. Marami po talagang born again, mahirap ang buhay. Kasi na-born again, pero hindi sila na-born for greatness. Hindi ko alam kung alam nyo na kailangan mong ipanganak sa kadakilaan. Hindi sapat yung na-born again ako noong 1989. Alam niyo, ba't ako umalis sa utang? Umalis ako sa bisyo, umalis ako sa paninigarilyo, alak, sexual immorality. Kasi na-born again ako, pero hindi ko po tinuldukan yon. Na-born again ako, pero ang magandang nangyari sa akin ay na-born again ako for greatness. Na-born again ako for ministry. Kaya ang marami po na mga tao na born again, nagsimba ka lang, and that's it. Mama? Kaya marami po sa simbahan, makikita mo nasa loob ng simbahan, mahihirap ang buhay. Mga lasenggo, sinungaling, hindi makapagpatawad sa kapwa, hindi sila makadating doon sa talagang plano ng Diyos. Why? Kasi akala nila born again and that's it. Yes, you must be born again. Pero ang sabi ni Lord, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Ibig sabihin, pag na-born again ka, kailangan mong makita ang kaharian sa buhay mo dito pa lang sa lupa, hindi sa kabilang buhay. Are you listening? Are you listening? Sabi ni Jesus yun, hindi ako may sabi nun. Ang sabi niya, malibang ipanganak ka muli. Huwag mong tuldukan, ha? Huwag mong tuldukan. Kasi karamihan sa inyo, sinuko ang buhay kay Jesus, papunta ng langit, pero nabubuhay sa kahirapan. Ang gulo ng pamilya mo, grabe. Pero mo, simba ka ng simba, pero ang gulo ng pamilya mo. Ang mga anak mo, napapariwara. Diba? Yung pamilya nyo, walang kapayapaan. Hindi makaalis sa kasalanan. Kasi nga, na born again ka, period. Wala na. Wala nang kasunod. Ang kasunod po ng born again is you need to be born again for greatness. Kailangan ipanganak ka sa kadakilaan. Pag hindi ka ipinanganak sa kadakilaan, mamamatay kang mahirap. Ang problema dyan, ipamamana mo yan sa anak mo. Ipamamana mo yan sa anak mo. Ako po, na born again ako 1989, baon ako sa utang. But then, I realized na simula pa lang yun ng magandang mangyayari. Bakit? Ang kasunod po ng born again ko ay na born again ako for greatness. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya ang sabi ng Jeremiah chapter 1, verse 5. Tingnan niya sabi ng Bible. Grabe, tingnan itong verse na to. Before I form you in the womb, hindi pa kita hinuhubog sa tiyan ng nanay mo. Ano sabi niya? Kilala na kita.
Before you were born, I set you apart. Pinili na kita. Ibinukod na kita. Hindi ka pa pinapanganak. Hindi ka pa nahuhubog. Wala pang buto. Hindi kahit isang buto. Wala pa sa tiyan ng nanay mo. I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Sa palagay mo, kung pinili ka ng Diyos, paglabas mo sa daigdig na to, sa palagay mo kaya, ikaw ay mabubuhay sa kahirapan, mabubuhay ka kaya sa kabastusan, sa kababuyan ng buhay, katulad ng ginagawa ng maraming tao. Mabubuhay ka kaya na makagraduate ka lang ng grade 6, okay na sa'yo. Makagraduate ka lang ng high school, okay na sa'yo. Makagraduate ka lang ng college, okay na rin sa'yo yun. Basta kumita ka lang ng pangkain, okay na sa'yo yun. No. You were not born. God did not thought about you. Hindi niya sasabihin yan. Hindi niya sasabihin yan kung hindi talagang ang plano niya, ikaw ay makaranas ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, gaya ng sa langit. Amen. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? So malinaw po yun. Alright? Na kaya po dito sa Dulos, alam niyo, 18 taon na po ako nagtuturo dito sa Dulos, na dito po sa church natin, dapat ang mga tigadulos, kung totoong ikaw ay nagsuko ng buhay kay Jesus, aalis ka sa hirap. Yun ang tinuturo natin dito for the last 18 years. Aalis ka sa alak, aalis ka sa homosexuality. Kahit bakla ka, kahit tomboy ka, aalis ka talaga. Kahit ikaw ay lulong na lulong sa drugs, aalis ka dyan. Kasi you were born for greatness. God is thinking about you ahead of your birth here. Amen. Bago ka pa ipanganak sa lupang ito, hindi pa nagkakakilala ang tatay at nanay mo, kilala ka na ng Diyos. Sa palagay mo, mabibigo ka, basta ganon. Bakit nga po ganon? Bakit nga maraming mga Christian ang gulo ng buhay? Nabubuhay sa kasalanan. Kasi nga po, hindi nila alam kung paano ipanganak. Kaya ito pong dulos, ito po ginagawa natin. Okay? Ito po yung gusto kong pag-aralan natin. How can this church, dulos, itong dulos po, okay? How can this church help you be born into greatness? Alam nyo, ito pong dulos, hindi po kami masaya kung nagsisimba lang kayo. Kung nagsisimba po kayo, okay po yan, alright? Pero hindi po kumpleto yun. Kung tatanungin niyo po ako, ang church po natin, gusto natin matulungan ang bawat isa sa inyo, paano hindi ka lang ma-born again? Hindi po masaya ang Diyos pag na-born again ka lang. Siyempre, pupunta ka ng langit, pero ang plano, kaya namatay si Jesus sa cross, hindi para pumunta ka lang sa langit. Kaya namatay sa cross ang Panginoon, para dito pa lang sa lupa, maranasan mo na yung langit. Amen? Di ba tinuro niya yan sa prayer, Our Father who art in heaven, Ama namin, sumasalangit ka. Ano sabi doon? Let your kingdom come, let your will be done on earth. Alam niyo yung prayer na yun, tama? Tama? Sino hindi nakakaalam ng prayer na yun? Alright? Lahat kayo, alam niyo yung panalangin na yun. Ano panalangin ni Jesus? Let your will be done. Let your kingdom come here, sa pamilya ko, sa finances ko, sa kalusugan ko. Kasi sa langit, walang kahirapan. Let your kingdom come. Walang sakit sa langit. Walang kaguluhan sa langit. Walang kasalanan na nananatili sa buhay mo dahil yung kaharian niya, yun ang dapat mangyari. Yun ang ibig sabihin ng born for greatness. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Okay? Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, walang kapera-pera, huwag kang mag-alala. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mangungutang niya mamaya paglabas. Sabihin mo, huling utang mo na to. Kasi sabi ng Bible, hindi ka magiging buntot, magiging ulo ka. Nabasa niyo ba yun? Yung problema, hindi ka kasi nagbabasa ng Bible eh. Sabi ng Bible, hindi ka magiging ilalim, magiging ibabaw ka. Ang sabi ng Bible, hindi ka mangungutang, magpapautang ka. Kung hindi totoo yun, hindi na ako magpapastor. Hindi pala totoo tinuturo ko rito. Ayoko na, ayaw na tayo. Hindi, totoo mo yun. Kaya ko to tinuturo kasi nangyari sa buhay ko. Totoo talaga. Baon ako sa utang, wala akong ginawa kundi mangutang.
Pasalamat ka, hindi mo ako nakilala noon, kundi uutangan kita. Sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka. Hindi mo nakilala si pastor, kundi malamang nautangan ka. Lahat ng tao, inutangan mo na doon. Dahil sa hirap ng buhay, alam niyo, mahirap na buhay ko, nagsusugal pa ako. Doon ako nagugulat eh. Doon ako nagugulat. Yung mahirap na ang buhay, nagsusugal pa. Kasi hindi sila makaalis doon, hindi nila kaya eh. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Hindi ka magiging buntot, magiging ulo ka. Hindi ka sa ilalim, sa ibabaw ka. Hindi ka mangungutang. Hahabulin ka ng pagpapala. Kaya sabi mo sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Sige nga. Hindi ko naman sinabing palakpakan niyo. Sabi ko, tingnan mo yung katabi mo eh. Pinalakpakan mo yung katabi mo eh. Sabi mo sa katabi mo, malapit na magbago buhay mo. Alright? Hindi, tingnan mo yung katabi mo. Grabe, lungkot-lungkot. Wala kasing kapera-pera. Malungkot talaga pag walang pera dito sa buhay na ito. Ngayon, how can the church? Interesado ba kayo sa pag-uusapan natin? Paano ka aalis sa utang talaga? Paano maaayos ang buhay mo? Paano ka aalis sa shabu? Paano ka aalis sa alak, sa sexual immorality, sa addiction, sa pornography? Lahat po yan buhay ko yan. Yung binabanggit ko, dyan ako galing. Alright? Homosexuality. Umapatol po ako sa lalaki at babae para magkapera lang, para magsugal. Pero alam niyo na born again ako. At hindi lang ako na born again. Na born again ako into greatness. Yun ang importante. Kaya po isinasabi ko sa inyo to. At nandito po kayo ngayon, ano maitutulong natin? Alright? Number one, ano maitutulong nitong dulos? Hindi po tayo nagsisettle sa isang classroom church. Ito pong dulos, bilang pastor ninyo, hindi po ako matutuwa kapag ginawa niyong classroom itong simbahan. Ano yung classroom? Nakinig lang. Paglabas, wala na. Hanggang doon na lang. Tama? Sino rito sa inyo nag-aral ng elementary, high school, college? Bakit ka nag-aral? Para magbago buhay mo. Di ba kaya ka pumasok sa classroom? So that your future may be changed. Tama? Kaya nag-aaral nga. Ba't ka nagsisimba? Para magsimba? Wala kang plano na magbago ang future mo. Bakit hindi nagbabago ang future kahit nagsisimba ka? Ginawa mo ang classroom do eh. Magsisimba ka, makikinig ka, pero wala kang gagawin. After, babalik ka na naman sa isang linggo. Yun ang ibig sabihin ng classroom church. Kaya maraming nagsisimba ng linggo ang sasama ng buhay. Kasi umattend ka lang, nagpa-attendance ka, right? Sino rito, uma-attend ka, attendance nyo sa cell group, right? O, attendance, nagsimba. Pero bakit ganon? Hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago sa buhay mo. 1 taon ka na nagsisimba, 2 taon na, 3. Yung iba nga, 20 taon na eh. May kilala po ako, 10 taon na nagsisimba, lugmok pa rin sa hirap. Lugmok pa rin sa kasalanan. Bakit po? Ginawa niya nga po, ang simbahan ay classroom. Makikinig lang, uma-attend lang, nagpapa-attendance lang. Ang sabi po ng James, chapter 1, verse 22. Tingnan niya sabi ng James, do not deceive yourselves. Huwag niyong dayain ang sarili niyo. Alam niyo sa akin, masakit yung dayain ako ng tao. Alam niyo, pag niloko ako ng tao, masakit. Pero ang pinakamasakit, yung niloloko ko sarili ko. Imagine, niloloko mo sarili mo. Meron pa bang pinakamatindi ron? Ang sabi, huwag niyong dayain ang sarili niyo by just listening to His Word. Classroom nga eh. Siyempre, magagalit ang teacher mo pag hindi ka nakikinig. Di ba? Sa eskwelahan, nagagalit yung teacher pag hindi kayo nakikinig. Kaya lang, bakit may mga bagsak? Bakit may estudyante, kahit umaattend ng classroom, bagsak? Hindi nga ina-apply natutuhan sa classroom eh. The same. Walang pagkakaiba dito sa dulos. Nagsisimba kayo, pero ang sabi ni James, hindi ito sinusunod. Ganyan po ang marami kung bakit hindi maipanganak sa daigdig ng kadakilaan. It's a different world. Let me tell you, kapatid, baka hindi pa ninyo nararanasan, iba yung daigdig ng kadakilaan, iba yung daigdig na nakagisnan mo. Ang nakagisnan mo kasing daigdig,
normal. Nagsosyota, kaliwat kanan, di ba, teenager pa lang, syota na, buntis na, hindi na virgin, tama? Yan yung nakagisnan mo eh. High school, college, naninigarilyo na, nagpo-pornography na, hindi ka makakaalis dyan. Sa totoo lang, ang pamilya mo, sanay ka ng baon sa utang, ang tatay at nanay, sanay na kayo, nagmumurahan ng pamilya, no? Di ba, sanay na kayo doon? Eh bakit nagsimba ka, wala pa rin nangyayari? Eh kasi nga, sabi ni James, ginawa mong classroom ang simbahan. Nakinig ka, hindi mo naman in-apply, bagsak ka talaga dyan. Bagsak kayo. Kahit anong simba ang gawin mo. Kahit anong natin mo ng cell group. Umattend ka pa nga cell group. Di ba, umattend ka pa rin ng cell group? Kaya yung iba sa inyo, hindi na nagsisimba. Alam niyo, ba't hindi na nagsisimba maraming tigadulos? Kasi simba ng simba, wala naman nangyayari. Attend ng cell group, wala naman nangyayari. Sabi niya, ayoko na magsimba. Sino ba may problema? Yung simbahan o ikaw? Siyempre, ikaw. Kasi lahat na nadidinig mo rito, hindi mo naman ina-apply. Eh sabi po ni James, dinadaya mo ang sarili mo. Niloloko mo sarili mo. Hindi demonyo nang loloko sa'yo, ha? Hindi si Satanas, ikaw. Sabi mo sa katabi mo, sabi na nga ba ikaw ang may problema? Tingnan mo yung katabi mo. Sige, huwag kang mahiya. Ano, natatakot kang sampalin? Sige, huwag kang matakot. Sabihin mo sa kanya, sabi ko na nga ba, ikaw talaga may problema. Nandiyan pa po ba kayo? Number two. Alright? May natutuhan ba kayo sa number 1? Kung may natutuhan kayo, magko-closing prayer na po ako. Eh mukhang wala pa kayo natutuhan, pupunta ako sa number 2. Alright? Number 2. Alright? Paano kayo ipapanganak sa daigdig ng... Okay, let me give emphasis to this, ha? Mga kapatid, ha? Ibang daigdig yun. Alright? Iba talagang daigdig yun. Hindi po yun daigdig ng engkantasya, ha? Totoong daigdig, yung daigdig ng kadakilaan. Totoo yun, alright? Kaya lang nga, naka-stuck ka rito sa daigdig ng kahirapan, daigdig ng kasalanan, daigdig ng kaignorantihan, daigdig ng mga negative. Kailangan mong ipanganak sa daigdig na yon. Are you listening? You need to be born again into greatness. Hindi ma-born again lang ngayon. Ano number 2? Ang paglago sa Diyos spiritually, kailangan ng real experiences. Alright? Ang salita ng Diyos, hindi po yan pinag-aaralan lang. Nararanasan dapat yan. Sino rito, masasabi mo, nararanasan ko ang salita ng Diyos? Halimbawa, sabi ng Bible, magpatawad ka. Naranasan ba yan? O ayaw mo magpatawad? Sabi ng Bible, pag linggo, nasa bahay ka ng Diyos. Naranasan mo ba yun tuwing Sunday, nandito ka? Ako kasi, 35 years na po ako nagsisimba. 35 years na po ako nagsisimba. Walang absent. 35 taon. It's a real experience in my life. Kaya pinanganak ako sa daigdig ng kasaganaan. Umalis ako sa daigdig ng kahirapan. Kasi lumago po ako spiritually. And before you can grow into spiritual maturity, you need real experiences. Totoong karanasan. Hello? Ibig sabihin, mag-engage ka sa totoong worship. Mag-engage ka sa totoong pagbabasa ng Bible. Totoo, ha? Mag-engage ka sa totoong evangelism. Mag-engage ka sa totoong design. Real experience with people. Hindi yung pataas-taas lang ang kamay mo rito. Walang mangyayari yan. Kahit itaas mo pa kamay mo hanggang magkakulani ang kili-kili mo. Walang magbabago. Walang magbabago yan. Kahit gusto mo, umawit ka pa ng 3 days. Kumanta ka ng 3 araw sa Diyos. Walang mangyayari. Kailangan mo ng totoong pagsamba. Araw-araw. Sabihin mo nga, araw-araw. Pag hindi araw-araw yan, hindi yan totoo. Hello? Paano mo nalalaman na totoong doktor siya? Nang gagamot siya once a week? Yung totoong doktor, paano mo totoong doktor yan? Kasi kung manggamot siya once a month, yung katabi mo, kung magsimba yan once a month Paano naging totoong Kristiyano yan?
Paano niya mararanasan na ipanganak sa mundo ng kasaganaan? Si pastor, paano ako naging pastor? Tuwing linggo? Hindi. Real experience in life, every day of my life. Araw-araw engage ako sa tao. Araw-araw engage ako sa prayer. Araw-araw engage ako sa pagsamba sa Diyos. Every day engage ako sa discipleship. Real experiences will make you grow. Not going to church once a week. Sa palagay nyo, lumago ako dahil 35 years ako nag-church? Hindi ako lumago dahil 35 taon ako nagsimba. Lumago po ako dahil na-engage ako sa totoong karanasan bilang totoong tagasunod ni Jesus. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, great people are not really big people. They just show up. Great people are not really big people. They just show up. Ibig sabihin, si Pastor Rudy po, ako po'y pangkaraniwan lang akong tao. Hindi ako extraordinary person. Alright? Nagkataon lang po, nakatagpo ko ang Panginoon 1989 at mula noon, I decided to show up whenever I am needed. Pag kailangan ko mag-pray, nandun ako. I show up in prayer. Hindi ako gumagawa ng alibay. Hindi ako gumagawa ng excuses na busy ako. Hindi ako makakapag-pray kasi busy ako. No, I don't do that. I always show up. Pag kailangan magbasa ng Bible, I always show up in the time of my devotional. Whenever there's a church, nandun ako, I show up. Walang absent. Pag sinabi ng leader ko, ni Bishop Oriel, Rudy, kailangan kita, I show up. Hindi ko sinasabing busy ako, Bishop. Kaya sabi ng Lord kay Adan, sabi niya, lalaki, nasaan ka? Absent nga eh. Yeah. Kasi ine-expect ng Diyos nandoon si Adan. Pero ano sabi ni Lord, nasan ka? Why are you missing? Natatakot po ako. May alibay siya, tama? May alibay siya. Eh, yung iba sa inyo, tama? Yung iba sa inyo, ba't wala ka ng Sunday? Eh, kasi may excuse ka eh. Naglilinis ka ng bahay, naglalaba ka, may trabaho ka, meron kang ganito, may ganito ka, bla 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 bla. Kaya hindi ka talaga ipapanganak sa daigdig ng kadakilaan kasi ang dami mong excuses. Ako po, pangkaraniwan lang ako. Bakit binago ng Diyos ang buhay ko? Because I always show up. Pag may training, I show up. Pag may meeting kami, I show up. Pag kailangan kong umattend sa gawain ng Panginoon, kahit malayo, I show up. Sabi sa akin ng leader ko, Rudy, kailangan kitang pumunta ng Canada. I show up. Kahit malayo, kahit mahal. I show up. Hindi ako nagsasabi sa leader ko, oh, Bishop, hindi ako nagsasabing ganun. Sabi sa akin ng leader natin, Rudy, kailangan kita pumunta ka ng Amerika. I show up. Rudy, kailangan kita rito sa ganito. I show up. Sabi mo nga sa katabi mo, just show up. Or, you just shut up, alright? Kung hindi mo kayang mag-show up, just shut up. Kasi alam nyo, iba sa inyo, hindi na nga kayo pwede. Di ba? Dami po man dahilan. Minsan nagsisinungaling ka tuloy. Ay, hindi ako pwede kasi ganito. Nagsisinungaling ka tuloy. Eh kasi may 3 kong anak. Nagsisinungaling ka eh. Eh ano ngayon kung may 3 ka anak? Di ba? Kahit 3 anak mo, hindi ka talaga pwede. Pwede, ayaw mo lang. Kaya nagsisinungaling ka ngayon. Kaya hindi ka tuloy mapagpala. Sabi ng Deuteronomy, chapter 11, verse 2, remember today what you have learned about the Lord through your experiences with Him. Gusto ng Panginoon makaranas ka ng Kanyang mighty move in your life. Kaya lang pag hindi ka talaga sumunod sa Diyos, alright? Wala kang mararanasan. Kaya tama, wala kang testimony, wala kang kwento. Kung paano ka inalis ng Diyos, kung paano ka binago, wala kayong kwento. Kasi ang pag-unlad po natin, ang pag-angat ng buhay natin, ay real experiences from God. Kailangan umalis ka sa hirap, sabi ni Lord. Aalisin kita. Gusto ko maranasan mo yan. Kaya lang you need to show up. Amen. Because it's not only about things that we learn. Sabi ng Proverbs 20 verse 30, basahin natin, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways.
Minsan pinapayagan ng Diyos na masakit ang nararanasan mo. Alam niyo ba ako, naghirap ako, na-bankrupt po ako. Nawalan po ako ng kaibigan. Kasi nawalan ako pera. Pero ginamit ng Diyos yung painful experiences na yon para umalis ako doon sa hindi magandang uri ng buhay. Yes, walang nasasayang na painful experiences. You need an experience with God. Sino rito, kababasted lang sa'yo ng babae? That's good. Sabihin mo sa katabi mo, yung katabi mo ang lalaki, 10 niligawan niya, 11 bumasted siya. Sabihin mo, that's good. Okay lang. Sabihin mo, 10 niligawan, 11 nag-busted. Sabihin mo, maganda yun. Sino sa inyo natanggal sa trabaho? That's good. Yung painful experience na yan, diyan mo makikita kung paano gumalaw ang Diyos. Just show up. Meron kasi mga tao, pag nagka-problema, hindi magsisimba. Ay, Diyos ko po. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Biro mo, nagka-problema ka, hindi ka nagsimba. Sabi ng Bible, kapag pinayagan ng Diyos yung mga masasakit na karanasan, gagamitin niya yan para mabago ka. Para lalo kang mapalapit sa Diyos. Para lalo kang umangat sa uri ng pananampalataya. Kasi ayaw na ng Diyos na ganyan ka. Sabihin mo dyan sa katabi mo, ayaw na ng Diyos na ganyan ka na. Tagal mo ng ganyan. Nakakainis. Ang tagal mo ng ganyan. Kaya ang Diyos nagpapadala sa iyo ng mga hindi magagandang karanasan. Bakit? Para umalis ka dyan. Para ma-realize mo. It's about time to move forward. Right? Kasi meron ng nararanasang hindi maganda. Sabi ng Proverbs 20, no? Yun ang sabi po ng Proverbs 20. Kasi some lessons are only learned through experience. Hindi mo ito mararanasan pag hindi mo nakaranasan. Hindi mo ito matututuhan pag hindi mo... Halimbawa, ako po, nag-aral ako ng piloto. Andito nga pala si Colonel Manuel, piloto po yan ng Army. No? Colonel, di ba? Army ka. Siya po'y piloto ng Army. Nagpapalipad po siya ng eroplano sa Army, Philippine Army. Ako din, piloto po ako. Hindi po kami natutong magpalipad nung nakinig lang kami sa teacher sa blackboard. Kailangan namin ma-experience ang totoong pagpapalipad. Nakaka-nervyos, di ba, sir? Nakaka-nervyos. Lalo na nung yung una namin solo flight. Yung unang-una na ako lang mag-isa kasi dati kasama mo yung instructor mo, no? Pero first time, solo flight. Ay, grabe. Hindi ko malaman kung mailalanding ko pa ba to o sa ibabaw ba ako ng nyog lalanding o sa bubong ng bahay. Hindi ko alam. Grabe, ninenervyos ako. Pero alam po ninyo, yung nakakatakot na karanasan na yun, doon po ako natuto talaga. Kailangan kong mailanding. Ano sa palagay nyo? Nailanding ko ba aeroplano? Hindi. Alright. Kaya nga, kapag inalis mo yung experience out of the Christian life, alam niyo, pag inalis niyo yung experience sa Christian life, ang matitira sa iyo, mga kapatid, ay mga memorization ng verse. Sino dito? Ang dami mong alam na verse, hindi nagbabago buhay mo. Kasi yun na lang ang matitira sa iyo. Memorization, memory verse, simba ng simba. Wala namang karanasan. Wala. Ang lamig ng buhay pananampalataya. Kaya doon nagsisimula ang lukewarmness. Alam niyo kung bakit maraming maligamgam na born-again Christian? Nagsimba ka lang eh. Wala ka namang karanasan sa evangelism, discipleship, forgiveness, obedience. Hindi ka nakakaranas sumunod sa Diyos. Kasi karanasan yun eh, pagsunod. Buuin yung Yellow Center. So, good thing na meron na tayo. May ghost project dito, may ghost project. Sinusundan tayo dito ng mga kontraktor. May multo. Alright. Andiyan pa po ba kayo? Alright. May natututuhan. Kaya kailangan po natin ipanganak sa pamamagitan ng real experience. Amen? Kahit masakit, tuloy-tuloy tayo sa paglapit sa Diyos. Number three, paano tayo dito sa dulos? Paano ba tayo dito sa dulos? Ano ba ginagawa natin dito? Binabalansin natin yung Christian life. Paano? Kasi nga po,
Hindi po, marami sa inyo, alam niyo kung bakit hindi po kayo napapalapit sa Diyos? Kasi nga hindi balanse ang buhay eh. Ano ibig sabihin hindi balanse? Isang buong linggo, wala kang ginawa kundi maghanap buhay. Hindi mo man lang naisali ang Diyos sa buhay mo every day. Kaya nakatagilid ka, tama? Alam niyo yung nakatagilid na ganyan ang buhay mo, mahirap ka, hindi ka naalis doon kasi nga hindi balanse eh. Lagi nakaganyan ang buhay mo, ito, andito ka, naninigarilyo, hindi ka makakaalis dyan. Naglalasing, nagmumura, nang bababae, baon sa utang, nakatagilid buhay mo eh. Kasi pag hindi balance ang buhay mo, yun na lang. Wala ka ng ibang pupuntahan. Paano ba nababalanse? Kasi pag hindi nabalanse, walang mature disciples. Ang ibig sabihin ng mature, balanced Christian life. Hello? Mga kapatid, andiyan pa po ba kayo? Okay, ulitin ko po. Ang ibig sabihin ng mature disciples, balanse. Naghahanap buhay ka everyday, pero meron ka pa rin buhay na worship, number one, a heart that worship and praises God. Everyday hindi lingguhan, everyday. Kasi everyday naghahanap buhay ka eh. 8 oras, 10 oras, grabe. Kaya mahal na mahal mo ang trabaho mo, pero ang Diyos hindi mo matutuhang mahalin. Kasi ang pagsamba, hindi lingguhan yan. Para mabalanse ang buhay mo, umalis ka sa ganito uri, kailangan mo matuto, magkaroon ka ng puso na sumasamba at nagpupuri sa Diyos everyday. Kasi everyday ka nagtatrabaho eh. Everyday kang kumakain. Everyday ka natutulog. Everyday kang nag-anda. Pero bakit hindi everyday sa Diyos? Hindi niyo ba naisip yun? Everyday ka natutulog, everyday kang kumakain, everyday ka naghahanap buhay, everyday kayo nag-aaral, everyday ka ganito, pero pagdating sa Diyos, tuwing linggo lang, kaya hindi balanse buhay mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit magsimba ka na magsimba, hindi ka aalis sa kahirapan. Kailangan mong mag-mature, and to be mature, you need to balance your life. Kailangan mo ng puso, araw-araw. Sabihin mo nga sa katabi mo, araw-araw. Ano pa ibig sabihin ng worship? Buhay na nakalulugod sa Diyos. Hindi kumakanta. Hindi kumakanta. Ang ibig sabihin ng worship ay buhay na nakalulugod sa Diyos. Hinahandog mo yan. Sumasamba ka, Panginoon, tanggapin mo ang buhay ko. Dahil nakalulugod ang buhay mo. A life that pleases God is a worship. Okay lang, magpayaman kayo. Walang problema. Magpayaman na kayo na magpayaman, hindi masama yan. Ang tanong ko sa inyo, kumusta yung pagsamba mo sa Diyos at pagpupuri everyday? Pangalawa, loving, accountable relationships with other believers. Experience, pinag-uusapan natin, tama? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Hindi ba? Kanina, sabi ko, kailangan real life experience. Meron ka bang relationship sa kapwa mo Christian? Meron ka bang loving, accountable relationships with other believers? Meron ka ba dito sa dulos na kasama na sa cell group kayo? At sa cell group na yon, kayo ay nagpe-pray sa isa't isa. Kayo ay nagpapaalalahanan sa isa't isa. Kaya pag wala kang cell group, nagsisimba ka lang, forever, babay na, babay. Walang mangyayari sa buhay mo. Wala kang accountable relationship. Saan nangyayari yan? Sa cell groups. Hindi nangyayari yan ng Sunday. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi po nangyayari ang relationship ng Sunday. Nangyayari yan kapag meron kayong community of believers, kahit 5 lang kayo, kahit 4 lang kayo, kahit 8 lang kayo, doon yung mapapractice yung accountable, loving, accountable relationships with other believers. Kaya makikita mo, mga hindi lumalago eh. Tataka ka, simba ng simba, wala naman nangyayari sa buhay niya. Kasi, hindi balanse buhay niya, hindi balanse. Biro mo, simba lang ng simba. Wala naman siyang loving, accountable relationship. Pangatlo, active ministry using your gifts and talents. Lalago lang kayo kapag ginamit ka ng Diyos dahil lahat kayo, lahat kayo, merong gifts and talents. Sa palagay nyo, ba't binigay ng Diyos yan? Sa palagay nyo, bakit binigay ng Diyos yan? Para sabay kayong lumago ng tao
na i-connect sa'yo ng Diyos. Sabay kayo lalago. Kasi ginagamit mo yung gifts and talents. Nandiyan pa po ba kayo? Pag hindi mo ginamit yung muscle mo, liliit ang muscles mo. Kaya may muscle para gamitin yung muscle. Tama? At habang ginagamit mo yung muscle mo, lumalaki, lumalakas ka. Nung una, binuhat mo lang 10 kilos. Pagkatapos, ginamit mo, nabubuhat mo na yung 12 kilos. Ginamit mo ulit, nagiging 15 kilos. So palaki ng palaki yung faith mo. Palago ka ng palago sa Diyos habang ginagamit mo sa active ministry. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Hindi puro simba. Walang mangyayari dito. Ginawa mong classroom eh. Ginawa mong classroom. Itong simbahan ng Dulos. Marinig niyo na ba yung salitang OJT? Di ba pag nag-college kayo, bago kayo gumraduate, meron kayong on-the-job training. Yun eh. Alright? Dito po sa Dulos, nagsisimba kayo rito, pero sinasama namin kayo kung gusto nyo lang. Kung gusto nyo lang. Sa active ministry. Using your gifts and talents. Parang ikaw ay hinahanda na o JT, on-the-job training. Hindi pa kayo cell leader, hindi pa kayo primary 12, pero hinahanda ka na. How? By enjoining in the active ministry. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang gifts and talents. Huwag niyong galingan yung gifts mo sa pagchichismis. Sobrang galing mo na dyan. Alright? Huwag mo nang galingan yung talents mo sa kasalbahihan. Marami kasing mga tao, ang galing manira ng kapwa. Pero ngayon, you were born into the kingdom of God. Iba na, tama? Sabi mo sa katabi mo, iba ka na, brother. Iba ka na, sister. Hindi na ikaw ang reyna ng Marites sa barangay. Prinsesa ka na lang. Alright? Pang-apat, sharing your faith with those who don't yet know Christ. Diyan ka lumalago. Diyan ka nababalanse. Alright? Kung gusto mong mabalanse ang buhay mo mula sa ganito, okay, share your faith. Pangbalanse yan. At kapag nabalanse buhay mo, that's time that you will mature. Ito yung oras na lalo mong makikita paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Ang buhay mo hindi na magiging boring. Kaya boring ang buhay. Kaya boring ang buhay niya, di ba? Simba ka ng simba, pero lungkot mo. Kasi nga hindi balanse buhay mo eh. Puro hanap buhay, puro pamilya, puro eskwelahan, puro sarili. That's the only time nagmamature ka by being balanced. Impression without expression leads to depression. Alright? Ibig sabihin, sa dami ng natutuhan mo, alright? Yan ang ibig sabihin yan. Sa dami ng impression sa'yo, nagsimba ka, tama? Wow, sabi mo, wow, ganda ng message, na-bless ako. Hindi mo naman in-express. Ano nangyari? Nalulungkot ka ngayon. Alam mo, dapat pag nakinig ka rito, pag nakinig po kayo, dapat maghanap ka ng makikinig sa'yo. That's how you have a balanced life. Alam nga namang tanggap ka lang ng tanggap, magiging katulad ka ng Dead Sea, yung patay na dagat. Tanggap ng tubig, wala siyang pinagbibigyan. Kaya ang tawag doon, Dead Sea. Walang nabubuhay na isda ron, patay. Kaya marami kang makikitang born-again Christian, patay. Bakit? Tanggap ng tanggap dito. Magsisimba siya, tanggap siya ng tanggap. Pero wala siyang expression. Hindi niya mailabas. Hindi siya naghahanap ng mga kaibigan, kaklase, kaopisina na isi-share mo yung impression. Kaya malungkot eh. Kita mo, magtataka ka, sabi mo, nagsisimba naman ako, bakit malungkot? Hindi ka talaga sasaya. Hindi ka talaga sasaya, batid. Kasi para sumaya ka, kailangan yung binigay sa iyo ng Diyos, hahanap ka ng pagbibigyan. Kasi it's more blessed to give than to receive. May natutuhan ba kayo? Mag-closing prayer na ba tayo? Mag-closing prayer na ako? Parang hirap. Sabi mo sa katabi mo, hirap na si pastor. Wala ka man lang reaksyon. Alam nyo, gayahin niyo yung aso yung nasa kotse. Sabi mo sa katabi mo, gayahin mo yung aso, medyo magre-react ka naman ng konti. Hindi ko maintindihan ko na, may naintindihan ba kayo? Kasi mula kanina nakaganyan. Mag-iisang oras ka na nakaganyan, baka pasukan ng langaw yung bibig mo, sabihin mo sa katabi mo. Alright? Kaya maraming malungkot sa simbahan. O tamo, gagawin mo, sa isang linggo, magsisimba ka na naman.
tatanggap ka na naman. Tapos wala ka na naman gagawin sa tinanggap mo. Ang sabi ng Bible, mas pinagpapala yung nagbibigay. That's why you are receiving. So that's why you're going to give it away. Kasi pag hindi mo yan natutuhang ipamigay, magkakasakit ka. Magkakasakit kayo. Sino po rito, 5 araw ka ng constipated. Teka, masama yata example ko. Ano yung constipated? Hindi madumi. 5 araw, tingnan mo yung katabi mo, kung kulay talong na yan, constipated yan. Alam mo yun, yung 5 araw ka na hindi pumupunta ng toilet, kasi kailangan yung kinakain mo, ilalabas mo yun eh. Tama ba yun? O yung dapat dito, tas dito lumalabas. Ganun ba yun? Mali, no? Dito talaga, di ba? Hindi ba pag kumakain kayo, dapat 1 araw, ilalabas mo yan eh. Di ba? Dito, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Ano tawag dyan? Kumakain ka ng salita ng Diyos. Nilabas mo ba yan? 1 buwan ka na nakikinig. Kaya marami po mga born-again Christian, meron silang sakit spiritually. Kung paano kumakain ka ng kanin at ulam at hindi ka pumupunta ng toilet ng 3 days, 4 days, magkakasakit ka. In the same way, maraming mga nagsisimba na may sakit sa espiritu. Bakit? Tumanggap ka ng bread of life, wala, in-stock mo lang dyan. Kaya maraming may mga sakit na Kristiyano. Ang tawag, spiritual sickness. Maraming may mga sakit sa loob ng simbahan. Kasama na yung katabi mo. Simba lang ng simba, pakinig lang ng pakinig, kain lang siya ng kain. Sabi niya, wow, ang ganda. Wow, talagang ang sarap magsimba. Okay po yun. Okay po yung magsimba, tapos ikaw ay may impression. Pero without the expression, kakasakit ka talaga. At bandang huli, magbabackslide ka. Magbabackslide kayo. Sigurado po yan. Alright? Hindi ako nagsusugal, pero pustahan tayo. Magbabackslide kayo. Number 4, and the last one. Panghuli, learning. Dito po sa dulos. Dito po sa dulos, ang pangarap po natin dito, ang prayer namin dito, lahat ng natutuhan ninyo, ipamuhay nyo. Learning is meant to be lived. Yun nga po, kaming dalawa po ni Colonel Manuel ay piloto. So, nung magka-graduate po kaming dalawa, ano ginawa namin? Di nagpalipad kami na nagpalipad. Kasi kaya kami nag-aral para ipamuhay yung natutuhan namin. Sino sa inyo rito, simba ka ng simba, hindi mo naman pinamumuhay yung natututuhan mo rito. Kaya pala, para kang estudyante, patuwing dating ng finals, bagsak ka. Pagsubok ng buhay. Di ba? Kaya maraming mga born again, pagdating ng pagsubok ng buhay, bagsak. Kasi nga yung pinag-aralan nila, hindi po nila pinuput into practice. Siyempre, ang tawag sa problema ay examinations of life. Alam niyo ba, ang tawag sa problema is examination of life. Saan kumukuha ng sagot? Siyempre sa Bible. Lahat ng exam na darating sa inyo, whether financially, emotionally, physically, lahat yan ang sagot, nandoon po sa Bible. Kaya pagdating ng exam about money, about sex, about ministry, about family, about business, sanay ka na pinamumuhay mo papasa ka talaga sa exam. Pero ang marami po sa atin, nakakalungkot, pagdating ng exam ng buhay, bagsak talaga. Kasi sabi ni Lord, pag nakinig ka lang at hindi mo sinunod, para kang mangmang na tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. At darating ang ulan, malakas na hangin, at tubig, tatangayin lahat ang itinayo mo. Kaya makikita mo, ganun ang maraming nagsisimba sa dulos. Dito sa dulos. Huwag na akong pumunta, hindi na ako nakikialam sa ibang simbahan. Dito mismo sa church natin, konting problema, hindi magsisimba. Bagsak Konting problema sa pera, hindi naman makikita. Diba? Kasi nga po, bakit? Yung natututuhan nila, hindi nila pinamumuhay. And it's about daily obedience to God. Sabihin mo, daily. Araw-araw. Kaya po, ang Christianity,
Hindi po yan philosophy. Right? Ano ba yung philosophy? Philosophy is meant to be stuck in your mind. That's philosophy. May alam ka lang. Pero kapatid, ang Kristyanismo na tinuturo ng Bible is not philosophy. It's not something that you study. It's something that you live. Pinamumuhay. Bakit? Kasi it's about relationship. Sabihin mo nga, relationship. Kasi kung ito po, kung ang ibig sabihin ng Bible, magparami ka lang ng memory verse, okay ka na. No, philosophy yun. Marami kong kilala na ang daming alam sa Bible. Hindi mo siya matatalo sa debate, pero palpak ang buhay. Bakit? Kasi hindi niya naman pinamumuhay. So meron lang siyang filosofiya. Alam niya, tinuturo ng Bible, alam niya, pero hindi niya pinamumuhay. Palpak. Kasi nga, basta ganon, filosofiya yun. Magbasa ka na lang ng tinuturo ni Muhammad kasi magaganda rin ang philosophy ng Muslim. Maganda rin ang filosofiya ng Buddhism. Kapatid, ang gaganda ng filosofiya ni Buddha. Ni Buddha, ang gaganda. Magbasa. Kung yun lang ang gusto mo yung magkaroon ka ng mga learning. Pero kapatid, it's not only about learning. It's about relationship with God who created you and has a good plan for you. At hindi mangyayari yun pag wala kang relasyon sa Diyos. Hindi talaga mangyayari yan. Kaya sabi po ng John 14:21, tingnan nyo sabi ni Jesus. Ito sabi ni Jesus, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Ano ibig sabihin yan? Ang sino mang may relasyon sa akin, hindi yung nagbabasa lang ng Bible Hindi yung nagsisimba. Hindi sinabi, ang sino man nagsisimba ay nagmamahal sa akin. No. Ang sabi niya, ang sino mang sumusunod sa akin ay totoong may relasyon sa akin dahil kaming dalawa ay nagmamahalan. The one who loves me will be loved by my Father. Grabe. Imagine kung sumusunod ka sa utos ng Diyos because you love Jesus, the Father will love you. Hindi ko alam. Wala akong pakialam kahit baon na baon ka sa utang. Kapag naranasan mo ang relasyon sa Diyos, aalis ka dyan. Wala akong pakialam kahit wala kang pinag-aralan. Hindi importante sa Diyos kung grade 1 lang natapos mo. Ang importante sa Diyos, do you love Him? Do you have a relationship with Jesus? Your Savior. Hindi nga di ba? Hindi nga Pupunta ka lang sa church, ganyan-ganyan ka lang. Babalik ka na naman sa isang linggo, grabe. A-attend ka pa nga ng cell group Bible study. Ang ginagawa mo, you're studying your Bible. Why? Philosophy yun. But if you are studying the Bible with the intention of obeying it, then you can say, I really love Jesus. I really love the Lord. Alam niyo, kaya ako 35 taon na hindi nag-absent. Kahit wala nag-uutos, wala nagpa-follow up sa akin Hindi ako pinapalo up pag linggo. Kasi mahal ko talaga si Lord. Kasi sabi ng Bible, pag linggo, nasa bahay kita. At sabi ni Lord, ang totoong sumusunod sa sinasabi ko ay totoong nagmamahal sa akin. Hindi interesado si Jesus kung ang dami mong kabisadong chapter sa Bible. Kahit kabisaduhin mo pa ang Bible, si Satanas, kabisado ang 66 books. Si Satanas. But he has no relationship with Jesus. Kabisado niya, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, mas magaling ka ba kay Satanas? Magkumpare ba kayo? Sino rito, magaling ka pa kay Satanas? Kabisado niya ang buong Bible. Pero wala siyang relasyon. Kaya pupunta siyang impyerno At ang sabi niya, and I too will love them and show myself to them. Ay, grabe. Alam nyo, wala po akong pakialam kahit ang gasolina tumaas ng 200 liters. Kunyari, ang ekonomiya ng Pilipinas, bumagsak po siya. Sana wag naman. Wala akong pakialam dyan. Kahit magkaroon pa ng COVID, times 10 na COVID, ang mahalaga sa akin, God is showing Himself to me. That's the most important thing for me.
Kasi kahit may sweldo ka, kahit maganda katawan mo, kahit maganda ka pang babae, kahit ang ganda ng bahay mo, if God is not showing Himself to you, ikaw na pinakakawawa. Ikaw na pinakakawawa kasi hindi nagpapakita ang Diyos sa iyo. Kasi nagpapakita lang ang Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Hello? Hindi lang po ito relationship. It's also life. It's about life. John chapter 10 verse 10. Ang sabi po ni Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. Alam nyo, maraming sisira sa buhay ninyo. Barkada mo, sisirain niya ng buhay mo. Yung mga kapitbahay nyo, si Satanas. Ang eskwelahan, sisirain ng mga kabataan. Ang opisina nyo, alam nyo ba, may alam ako, call center. Grabe yung toilet nila, nagbara sa condom. Alam nyo ba yon? Yung isang call center sa Quezon City, hindi lang isa, 2, 3, nagbabara ang toilet nila dahil sa condom. Ibig sabihin, yung mga empleyado ron, mga hindi asa-asawa, nagse-sex mo sila sa mga call centers. Kasi nga, meron talagang sisira sa buhay ninyo. Pero sabi po ng Panginoon, kaya ako dumating so that you may have life. It's not only about relationship. Relationship without producing a quality kind of life is not a real relationship. Halimbawa, kami mag-asawa. Kung ang relasyon namin ni Angie ay hindi nagdadala sa amin doon sa gusto ng Diyos, it's not the real relationship. Hindi totoong relasyon yung relasyon namin. Ganon din sa Diyos. Kung totoo relasyon mo sa Diyos, dadaling ka niya sa life to the full. Hello? Pero may demonyo na talagang itong mga teenager na to, naku po, mga kabataan na high school, college, ang plano ng demonyo, wasakin ang buhay ninyo. Ang mga tatay nyo, mahulog sa kasalanan. Ang mga lalaki, mahulog sa pambababae, mahulog sa drugs. Pero salamat sa Diyos, you can be born into greatness. Amen. Kaya sabi ni Lord, tiniis ko yung cross. Di ba? Yun ang sabi niya, kaya tiniis ko nga yung cross eh. Bakit ko tiniis yung cross? So that you may have life. Relationship and then life. Ang kasama ng relationship is life to the full. Kaya kapatid, kung nagsisimba ka sa dulos, at totoong may relasyon ka sa Panginoon, wala akong pakialam kahit ano pa nilagay na kadena ng demonyo sa iyo, lalaya ka diyan. Wala akong pakialam. Wala talaga akong pakialam diyan. Isipin nyo na kung ano ginawa ng magnanakaw, pumatay, at manira, walang problema yan. Kasi dumating si Jesus, at kaya siya dumating sa buhay mo para ipanganak ka sa daigdig ng kadakilaan. Hindi mo kailangang maghirap, hindi mo kailangang magkaroon ng magulong buhay. So take time to build relationships. Amen? Take time to build relationship with Jesus, with people. Take time. Mga kapatid, you know what? Pwede ba tumayo tayong lahat? Take time. Bigyan nyo ng panahon na mag-build ng relasyon sa Diyos at sa kapwa. Huwag kayong magsimba lang. Huwag kayong magsimba. Gawin yung totoong karanasan ninyo. Gawin yung yan ay relationship, not a philosophy, not a religion. Hindi religion itong pinasok natin. Hindi ito religion. Ang religion, sasabihin sa iyo, mag-memory verse ka. Ang religion, sabi sa iyo, huwag kang iinom. Ang sabi ng religion, huwag kang magda-drugs. Religion yun. Pero pag may relasyon ka sa Panginoon, kakaroon ka ng buhay. Hindi ka lang nagkakaroon ng filosofiya, nagkakaroon ka ng relasyon sa Diyos. At doon ang simula, aalis ka sa lahat ng inilagay ng demonyo sa iyo. Amen. Alam niyo, ako po, may 3 akong anak. May 3 po akong anak. At ito po, totoo. I only have 1 shot to build a relationship with them. Ang bilis nila. Biro mo, yung anak ko, meron ng anak. Grabe, sabi ko, ang bilis, no? Tama ba yun? Tama? Nakukuha niyo ibig sabihin. Yung panganay kong anak, parang kailan lang eh. 35 years ago. Ngayon, grabe, meron na siyang sariling anak. Tapos yung pangalawa naming anak is 34 at yung bunso namin is 32.
Yung apo namin, si Luke, grabe, ang laki na. Ano ibig kong sabihin? I only have one shot to build a relationship with my family. Ganon din kayo. Ganon din kayo. Pag masyado po kayo na na-focus sa mga temporary things of this world, malalagpasan mo yung opportunity to build relationship with God. Kasi na-focus kayo sa hanap buhay. Na-focus kayo sa pagkita ng pera. Na-focus kayo sa love life ninyo, sa syota mo, sa pag-aaral. Ang bilis. Ang bilis talaga. Kaya kung ako po sa inyo, I will take time. I will take time to build my relationships. May mga kaibigan ako dito. I take time to build relationships. Ang misis ko, I take time to build. Kasi, I will be given only one shot. Isang beses lang. Pag pumalpak ako dyan. Meron po akong kinakausap ngayon. Yung anak, minumura ng tatay. Yung anak. Ngayon, kinakausap ko po sila ngayon. Tinutulungan ko silang magkaayos. Imagine yung anak, minumura yung tatay. Hindi pa yun ang malala. Hindi pa yun ang malala. Yung tatay ay pastor. At yung anak tumutugtog sa church. Grabe. Grabe talaga. Sabi ko, Lord, ilan kayang ganito pamilya nandito sa dulos? Ilang kaya rito? Mga tatay, kumusta relasyon nyo sa anak nyo? Mga nanay, kumusta relasyon nyo sa anak? Mga anak. Hello, mga bata. Kumusta relasyon mo sa nanay, tatay mo? Pero alam niyo, nagsisimula lahat yan sa relasyon mo kay Jesus. Kapag hindi ayos ang relasyon mo kay Jesus, nothing else will work. Nothing else. Kahit ano gawin mo, hindi mo maaayos. Kasi ang Lord lang talaga, sabi niya, apart from me, you cannot do anything. Kung wala ako sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, sa business mo, wala kang gagawin kundi mag-solve ng problem. Mamamatay ka na sa kaso-solve ng problem, wala kang problem na masosolve. Wala talaga. And sometimes you quit. Tama? May nagpapakamatay. Tama? Mababalitaan nyo, nagpapakamatay, 19 years old. Kasi everything around will be chaotic. Wala kang makikitang pag-asa dyan. Ang pag-asa lang natin, ang Panginoon. Amen po ba? So, sa oras po na to, gusto ko lang po mag-pray. Alam nyo, yung mga sakit ninyo, yung kahirapan ninyo, narinig nyo na ngayon, tama? Ba't ka naghihirap? Ba't ka lagi may sakit? Bakit lagi magulo pamilya mo? Kasi nga hindi ka pinapanganak sa daigdig ng kadakilaan. Although, sabi mo, Christian ka. Yun nga ang problema eh. Ang daming Christian baon sa utang. Ang daming Christian ang gulo ng pamilya. Ngayong umaga, kung gusto mong lumaya dyan, you need to be born into greatness. At iniimbitahan kita dito sa harapan. Pagpe-pray kita, sandali lang, 1-minute prayer. At kung gusto nyo na lumaya dyan sa kinamulatan mong kahirapan, kaguluhan, then you come forward. Alright? Sandali lang po, 1 minute, magpe-pray po tayo, huwag kayong mahiya. Kailangan mo nang lumaya, panahon na, kapatid. Panahon na lumaya sa kadena na iginapos sa iyo ng magnanakaw. Kalaban siya ni Jesus. Kalaban natin siya. Wala siyang iniisip everyday kung paano wawasakin ang buhay niyo. Paano ka mamamatay sa sakit. Paano ka mamamatay ng mahirap. Mga kabataan. Baka sa bahay niyo wala kayong ginawa kundi magmurahan. Awayan, mga rebelde sa magulang. Kasi ang magulang niyo talaga namang, ay nako. Alam niyo, kaya marami nagre-rebeldig bata kasi magulang talaga rin. So it's about time. Panahon na. Hindi aksidente po na nandito kayo ngayon sa church. Kasi ito pong church natin, nagtuturo po tayo upang kayo umalis sa kinagis na ninyong buhay. Gaano mang kalala yan. Gaano ba parang walang pag-asa.
Maybe outwardly, it seems impossible. Siguro kung titingnan ninyo, naku, wala nang pag-asa. No, with God, all things are possible. Ang sabi kanina nung verse, hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na ng Diyos. Wala siyang balak na ikaw ay saktan. Wala siyang balak na ikaw ay parusahan. Ang sabi niya, ang plano niya, ikaw ay sumagana sa buhay, bigyan ka ng pag-asa at bigyan ka ng magandang kinabukasan. If you believe that, kung naniniwala po kayo na magandang plano ng Diyos sa iyo, inaanyayahan ko kayo, itaas niyo ang inyong kamay sa Diyos bilang tanda ng pagsuko at pananampalataya. At sabihin niyo sabay-sabay, gusto ko medyo madinig ng katabi mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, naniniwala ako na sa araw na ito, ang araw ng aking kapanganakan sa daigdig ng kasaganaan, daigdig ng pagpapala, daigdig ng kadakilaan. Ano man ang aking buhay ngayon, ikaw ay namatay sa cross upang ako ay bigyan ng buhay. Bagong buhay. Buhay na ganap. Walang kulang. Kasiya-siya. Buhay na malapit sa iyo. Ang mga karamdaman ay iiwan ko na. Kahirapan, iiwan ko na. Dahil ako ay maboborn again. Ako ay ipapanganak na muli sa daigdig na kasama kita everyday na walang kahirapan. Kung meron man suliranin, kasama kita. Salamat po, Panginoong Jesus. Babaguhin mo ang pamilya ko. Ako, sa akin ka magsimula. Sabihin nyo nga po, Panginoong Jesus, baguhin mo ako. At babaguhin mo ang aking pamilya at ang mga tao na gagamitin mo ako para sa kanila. Ako na lang po magpe-pray. Father, we thank you. Salamat, i-bless mo po ang genuine desire, Lord, ang totoong pananampalataya ng iyong mga anak. Pagalingin mo sa karamdaman. Totoo po na makaalis sila sa kahirapan. Maranasan nila ang Diyos. Maranasan nila ang pagbabago. Maranasan nila ang kapanganakan sa daigdig po ng kasaganaan. Kung nasaan ka, nandoon ka everyday, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway, hindi namin ito pinapayagan na magtagumpay laban sa iyong mga anak. Thank you, Lord, sa araw na ito. Salamat po sa simula ng bagong buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. God bless you.